mga tinawag na paglilingkod sa Diyos sapagkat atin pong makikita ang sinulat ni John D. Beloved sa Revelation chapter 16 verse 16. At titingnan natin sa Tagalog. Chapter 16 verse 16. Ang tinipon sila sa dapo na sa Hekyo ay tinatawag na Armageddon. Tuloy mo sa sunod na verse. At binuhos ng ikapito ang kanyang mangkok sa hangin at lumabas sa sagwari ang isang malakas na tinig mula sa luklukan na nagsasabi, "Nagawa na." At nagkaroon ng mga bigla at mga tulig at mga kulog at nagkaroon ng malakas na lindol. At di nangyari kailanman mula ng magkatao sa lupa. Isang lindol ng lubhang malakas, lubhang kapasal na kilabot. At ang dakilang bayan ay mabahagi sa tatlo at ang mga bayan ng mga bansa ay mga buo. At ang dakilang pamilya ay napag-alaala sa paningin ng Diyos upang sa ibigyan ng inuman ng alak ng kapagsagaan ng kanyang kagalitan. 20. At tumakas ang bawat puno at ang mga bundok ay hindi nakasuntungan. 21. At malaking granizo na kasiklaki ng kayuto ay lumagpak sa mga tao buhat sa langit at namoso ang mga tao sa Diyos dahil sa salot ng nagranizo sapagkat ang salot na ito ay lubhang malaki. Yun. Sa pag-aaral po sa banal na kasulatan, nakababasa lang. Ang tanong ng buong daigdig, anong mga bansa ang naharap ngayon sa ganong digmaan? Mula nung First and Second World War. At after Second World War, ilang bansa na ang nagkakaroon po ng gera, labanan. At titingnan natin sa scripture sapagkat itong tinatawag na Armageddon, ito po ay matawag na pangdaigdigan na po ito. Hindi lang ang panahon ng First and Second World War, kundi hanggang sa present time natin. Ipinakita po sapagkat ang kadalasan pong alam ng tao pag sinabing World War, labanan, gera sa bawat bansa kung alin yung hindi nagkakaunawaan at nagkakasundo. At sa bawat bansa ay meron pong mga kinatawan para po doon sa reconciliation, mga imigrante na namamagitan sa mga Pilipino maging sa mga foreign para po ang negotiation ng bawat bansa ay maipagpatuloy at mapanatili iyong kapayapaan. At itong Armageddon, hindi na ito bago sa ating panahon sapagkat ito po ay dinescribe ng isang paliwanag. The Battle of Armageddon is described in Scripture as a final. So pag sinabing final, hindi na siya dumaan sa panimulang pag-uusap kundi mahabang panahon na siya pinag-aaralan kung bakit kailangan girahin ang isang bansa at kung bakit nangyayari. At base din sa scripture, may mga granizo na binanggit, may mga kulog, may mga kidlat, may mga lindol na ang tanging makagawa ng Diyos. Ngayon, sa panig ng mga believers sa Diyos at yung sa panig ng nasa gobyerno, okay,
Itong final na ito, tinawag siyang the final global conflict where all nations are gathered against God. And Israel centered around the Megiddo region. Key participants often identified in prophetic interpretations included coalitions. So mayroong mga bansa po na tinutukoy dito na possible na involved palagi sa giyera, no? Russia, Iran, Turkey, Libya, Europe at King of the East. So ang issue ngayon is yung Middle East, yung Iran. At kung titingnan natin po dito sa record ng time natin sa yaman ng bawat bansa po, meron lang tayong kinukot dito na record para po alam natin. Ang Russia ay merong $75 trillion na langis na meron pong biyaya at pagpapala yung bansang ito. Sa Amerika ay meron din pong 45 trillion. Saudi, 34.4 trillion. Canada, 33.2. Iran, 27.3. So hanggang China, Brazil, Australia, Iraq, Venezuela, Norway, UAE, Nigeria. Yan po ay may mga trillion na langis na taglay ang mga bansang yon. At ang bansa natin, merong langis din at kasalukuyang pinagpaplanuhan na yung atin pong Philippine Deep ay mapakinabangan. Ngunit hanggang ngayon, nanatiling plano kung paano mapakinabangan ng bansang Pilipinas. So, ibig sabihin po, kapag meron pong isang bansa na mag-failure ng supply sa mga bansa tulad ng Pilipinas at sa ibang mga bansa po na nangailangan ng supply ng langis, kapag meron nag-failure, tiyak lahat ng biyahe sa mga produkto, gulay, talaga pong apektado lahat yan. Magmula sa pagkain hanggang sa lahat ng pangailangan ng tao sa ibabaw ng daigdig na ito. So, pag sinabing final, yung word na Armageddon, ito po ay isang labanan na nations against God. Ang bansa laban sa Diyos. So usually, iniisip talaga natin, bansa laban sa bansa, base sa scripture, sa chapter 25, na may mga kaharian laban sa kaharian at may mga nangyayari na hindi na mapipigilan pero hindi pangwakas kundi ito ay pasimula. Now, dito ngayon magagamit ang pananampalataya ng bawat tao pagdating sa ganitong Armageddon sapagkat lahat ng tao ay kumakain. Lahat ng tao gumagamit ng lalo na sa transport, langis. At kapag nagmalang langis at walang langis, madili ang pagkain at tiyak gutom ang aabutin ng lahat ng bansa. Okay. Tingnan natin po sa pag-aaral na ito, yung Armageddon, kung paano po ito tinalakay ng mga propeta, magmula kay propeta Isaiah hanggang sa aklat po ng Revelation, kung ano po ang ipinapakita ng scripture na magaganap. Yan na. Parang ang lahat ng tao po ay magiging alerto at maingat at makapag-decide maaga pa lang o hindi man habang nabubuhay ang isang tao, meron pa rin siyang kilalaning mahal sa buhay sapagkat tayong matatanda na merong mga apo, merong mga kamag-anak, at tiyak concern tayo sa Armageddon na ito.
Okay. Una, sa Isaiah chapter 13 verse 9, ipinaliwanag po ni Propeta Isaiah po ang tungkol dito. Sa Isaiah chapter 13 verse 9, pakibasa sa Tagalog. Narito ang kaarawan ng Panginoon ay dumarating, Mm. magsik na may puot at mabagis na galit, upang gawin kagibaan ang lupa at upang lipunin mula roon ang mga makasalanan yaon. Yan na. Kaya kapag pinag-uusapan po yung the perfect resurrection of Jesus Christ on the first day of the week, importante po siya sapagkat yung nabuhay, siya rin po yung pinatay. At yung pinatay, siya yung katuparan ng seventh day that God was rest, spiritual, ang literal na katuparan, yung the image of God. Ngayon, ang propesya ay tumutukoy siya dito ngayon, dito sa death and resurrection ni Jesus Christ, na ang pagkasabi po sa English Bible, sa English Bible po, Isaiah chapter 13 verse 9. Behold, the day of the Lord cometh, throwing both wrath and fierce anger, to lead the last Israel, and he shall throw in the Syria of the Lord. So papasok po yung salitang yung the coming of the Lord. Pag sinabing the coming, yung first coming niya physically to save and to redeem. Tapos na po yun. And then yung second coming niya ay hindi na po magdadala siya ng salvation and redemption sapagkat tapos na, kundi yung judgment na. Okay? So yung judgment na ito ay maituring na Armageddon, which is the final judgment of God. Nations against God. Gods against nation. Yun po ang magiging labanan niya. So yung bansang binanggit po kanina, merong mga participants nations na mga alliance na talagang ipinakita po sa scripture dito sa sulat ni Propeta Isaiah, yung tinawag na primarily interpreted as forces from the revived Roman Empire, which is Europe. So yung number 2, the King of the East, often interpreted as a conglomerate of Asian powers. Kasama na pong ano dyan, Asians. So sa Ezekiel chapter 38, makikita natin verse 39. Tingnan natin sa Ezekiel chapter 38. Chapter 38. Okay, tingnan natin muna. Chapter 3, verse 39. 38, 39. Tingnan natin, chapter 3. 8. Chapter 3, verse 8 and 9. Narito, aking pinapagmatigas ang iyong mukha laban sa kanilang mga mukha. At pinatigas ko ang iyong ulo laban sa kanilang mga ulo. 9. Ginawa ko parang isang diamante na lalong mabigat kaysa pintian bato ang iyong ulo. Huwag ko silang tapatukan o manglipay-pay man sa kanilang tingin. Pagdaman sila mapagdimagsik sa sambayanan. So pagka pinag-uusapan po yung the coming of the Lord at yung the judgment of God through Jesus Christ, yung scripture po ipinakita at nababasa po natin sa Revelation yung Gog at Magog, na yung Gog ay kumakatawan sa tao, yung Magog sa lupain, na yung Armageddon na ito, isa po ang mga bansa na kasalukuyang atin pong napapansin ngayon, na anumang kadikit na bansa niyan, halos apektado at maging ang bansa natin dito ngayon sa nangyayari sapagkat ang una pong kailangan natin, lalo na sa mga bansa tulad natin, ay pangunahin po yung langis yan. At ipinakita po yung pinaka-location na walang iba na ang kinalabasan dito, yung the forces of the Antichrist are defeated leading to the establishment of the kingdom.
So sila po ay magkakampi-kampihan, magsama-sama dito sa Armageddon na ito na ipinakita kayo na sa propesya ni Propeta Isaias at sa ilang bansa na binanggit natin ngayon. At isa po ang bansang Pilipinas na apektado dito. At dito sa pinakita ni Propeta Isaias, sa binasa ng ating kapatid, "Behold, the day of the Lord cometh cruel, both with wrath and fierce anger, to lay the land desolate, and he shall destroy the sinners thereof out of it." So, kung pupuntahan natin ang mga bansa na walang pagkakilala sa salita ng Diyos, yung madesolate na lupain, umabura sa mapa, sa anumang pagdidestroy na nangyayari, yung and he shall destroy the sinners thereof out of it. So sa Isaiah po, kanina binasa natin yung the day of the Lord, yung coming of the Lord, yung first coming niya, physically to save and to redeem, yung second coming niya, the coming of the Lord, walang iba tayong nakikita dito yung Armageddon. Kaya dito ang ating pong mapapayo, ang pag-iingat ng lahat ng tao ngayon sapagkat ang labanan ngayon ay hindi na po kutsilyo o maliitang mga armas, kundi pagmalakihan na siya at pwede na pong burahin sa mapa ang isang bansa sa pamamagitan ng lakas ng armas na gagamitin. Ito Armageddon. Ngayon, pupuntahan natin ang Revelation chapter 11 sapagkat ito ay nilinaw din po sa verse 15 ang tungkol dito. Revelation chapter 11 verse 15. At tumingin ang ikapitong anghel at nagkaroon ng malalakas na titig sa langit at nagsasabi, ang kaharian ng sanglibutan ay nandito sa ating Panginoon at sa kanyang Kristo at siya'y naghahari ng pakailan-kailanman. Yan na, malinaw. Yung magiging kingship time ni Jesus Christ sa pag-upo niya to sit down the right throne of the Father after His death and resurrection. Kaya pag tiningnan mo yung gathering ng churches ngayon sa first day of the week, kapag walang Sabbath na preparation, ang kanyang kingship time hindi ma-declare pagdating sa Armageddon. Hindi alam ng mga churches kung paano po ang sistema ng Armageddon inside and outside of the church and even in any nations today. Sapagkat hindi po ipinakita yung death and resurrection ni Jesus Christ sapagkat itong namatay at muling nabuhay, siya yung maghahari, siya yung maglilid sa Armageddon to defend His nation against the Antichrist. Kaya hindi po basta-basta ang pagsunod sa Diyos na maniniwala lang na walang pagtupad. Sapagkat dito, meron talagang Armageddon, whether you like it or not. So, ang Revelation po, 11:15, very close siya doon sa death and resurrection ni Jesus Christ na kung tama ang celebration sa death, which is the seventh day, na binanggit din po ng Marcos chapter 2 verse 7 na ginawa ang Sabat para sa tao. Hebrews chapter 4 na merong isang araw inila ng Diyos para sa bayan ng Diyos. Okay. Sa Matthew chapter 24 verse 21, inulit-uli yung paliwanag sa Matthew chapter 24 verse 21. Sa time ng Armageddon po. Okay? Sapagkat kung magkakaroon ng malaking kapighatian, Yan na. ang kayo hindi pa nangyayari, buhat sa pasimula ng sanglibutan hanggang ngayon, Yan. at hindi na mangyayari kailanman. Yan. Matinding kapighatian. Sa English Bible. For this shall be great tribulation, just as was not since the beginning of the world of this time. No, nor ever shall be. Kaya ang iba po dito sa pag-i-interpret, merong nagdidiin na free tribulation.
Sapagkat yung 7 years, Great Tribulation, matinding gutom yan. Matinding hapis yan. Matinding kawalan po yan. Katulad nito, halimbawa, kung ang langis ay umabot ng ilang buwan ng pagtataas, magmamahal, tataas ang pamasahe, tataas ang bilihin, tataas ang lahat ng bagay. Ngayon, kung ang sweldo ng tao, kahit malaki, apektado pa rin po yon. Ngayon, ang ipinakita po dito sa scripture, sa chapter 24, sa English Bible, for then shall be great tribulation. So, yung great tribulation ay tumutukoy po yan sa tribulation na talagang matinding gutom. Kaya kung ang panig sa pre-tribulation, ibig sabihin hindi siya sakop doon sa great tribulation. Na doon sa great tribulation ay talagang matinding gutom. Yung word na Armageddon, which is the final battle nations against God. Okay. So, such as was not since the beginning of the world to this time, no, nor ever shall be. Hindi pa siya nangyayari mula noon, pero mangyayari sa panahon natin. Kaya lagi nating iniisip na ang concern natin, yung next generation, yung mga bata ngayon na 1 year old, 2 years old, above. Sapagkat after 5 years, 10 years, 15 years, yung trouble niyan, yung battle niyan, yan ang panahon na talagang bakbakan sa panahon nila yan. Ngayon, kung hindi sila napundaran ng tamang pagpupundar sa salita ng Diyos, sa aral ng Panginoon, yung preparation ah, na hindi po ang tao ah, lingid sa kalaman niya ang katotohanan sa pagsunod sa Diyos. Like today, yung pag-aaral natin, na ang katuparan ng 7th day, yung larawan ng Diyos. Na itong larawan ng Diyos na buhay after 3 days and 3 nights. Kailangan malaman ang eksaktong 7th day at yung eksaktong resurrection ni Jesus Christ sapagkat yung Armageddon, hindi na siya nag-prophesy na itong Armageddon na mangyayari ngayon na mamatay uli at mabuhay ang Panginoon. Tapos na. Ang Armageddon, in-schedule ng Diyos sa madaling sabi, after the resurrection ni Jesus Christ. Yung the coming of the Lord. Wala na siyang ibang panahon para mag-reserve ang Diyos into another time para po pagbibigyan uli ang tao. Ilang milyon na po ang mga ngaral. Ilan na po libong mga churches ngayon. At ang atin ditong kinaabagan, yung mga hindi pa talaga nakaalam sa Biblia, na itong Biblia ay salita ng Diyos. Even Islam, hindi kumikilala na ang Biblia ay salita ng Diyos, o Buddhist. Pero itong mga nakakilala sa salita ng Diyos, na ang Biblia ay salita ng Panginoon, hindi tinutupad yung sabat ni Kristo at yung perfect resurrection ni Jesus Christ. Kaya ang matawag talaga dito na Antichrist against God, itong mga Christians na naniwala sa Biblia pero hindi tinutupad. Mas maganda pa yung walang alam sa salita ng Diyos, yung mga tao like other religion na ang Biblia hindi kumikilala na salita ng Diyos. Mas maigi pang i-encourage yun, i-Bible study, para i-encourage sila na paniwalaan na ang Biblia salita ng Diyos. Pero yung mga nakakaalam ngayon na ang Biblia ay salita ng Diyos, hindi na kumikilala sa sabat ni Kristo at perfect day of resurrection ni Jesus Christ. Anong nangyari? Kaya ngayon, lahat ng bukang bibig ng tao, puro Armageddon, problema doon, problema dito, trouble dito, problema dito. Kasi po, hindi lang ang nation ngayon nagkagulo. Pati magkakaibigan nag-aaway. Pati mga kapwa manggagawa sa Panginoon nag-aaway. Anong nangyayari? May problema. May problema hindi lang ang bansa sapagkat ngayon, bago dumating ang trouble sa nations, mag-start yan sa isang sitio, barangay, syudad, at
bansa. At after local, international. Pag ang problema dumarating na po sa international, malala na po yan, parang cancerous na. At pagdating sa individual, kaibigan mo siya ngayon, 2 years. After 2 years, hindi mo na kaibigan. Pagdating sa family, asawa mo siya, pero nagsama lang kayo sa isang bahay dahil sa mag-asawa, dahil sa mga anak, pero hindi talaga kayo nagmamahalan. Gira yun. That is Armageddon inside of any houses today. Walang kamalay-malay ang tao. So, kailangan po ma-expose ito sapagkat gera ito. Whether you like it or not, as a Christ believers, ang gera po wala sa Middle East, nandito rin sa bansang Pilipinas. Lahat ng bansa ngayon. Kaya may ituring na Third World War, secretly, na hindi katulad ng First and Second World War, talagang very crowd nung time na yun. So, para sa akin po, as a servants of the Lord, yan ang gusto kong sabihin. Okay. For then shall be great tribulation, such as was not since the beginning of the world to this time, no nor ever shall be. So masakit ito, sapagkat ang apektado nito, yung sikmura ng tao at yung negosyo. Okay. Tingnan pa natin ang mga scripture na nililinaw po tungkol sa katunayan sa Armageddon. Okay. Praise God. Sa Revelation chapter 19, verse 19 up to 21. Tingnan natin sa Tagalog Bible. Chapter 19, verse 19. At ang mga iba ay pinatay sa tabak na lumalaban kay hindi niya ang nakasakay sa bayo. Yun. At ang lahat ng mga ibot ay nangabutog ng mga laman nila. 19 up to 21. 1919. Verse 19, pagkatapos verse 20 up to 21. Nakita ko ang hayop at ang mga hari sa lupa at ang kanilang mga hukbo na nagtatagipon upang pakipagbaka laban doon sa nakasakay sa kabayo at laban sa kaniyang hukbo. 20. Ngayon, bago magpatuloy ang sister natin dito sa labanang ito, malinaw po, na yung pagbabaka na yan laban sa kalaban, na pag sinabing ano bang kalaban ngayon ng Iran, Israel at US, identify yon as nations also. Sa panahon natin, pag sinabi mong sinong kalaban mo, si brother, si sister, ma-identify mo yung tao kung sino at anong pangalan. Pero without knowing ang kalaban niya, yung Diyos. Hindi alam ng nation sapagkat under the law, bawat bansa may mga batas silang sinusundan na kapag merong mag-api sa kanila, kinakalaban nila. At kung merong bansa na lumalabag doon sa katulad ng pagkakaisa ng ating international, yung tinawag na NATO, yung Treaty of Organization, yung Atlantic Treaty of Organization, ipinakita po na kapag lumabag ka dyan, doon sa kasunduan ng mga bansang iyon, paparusahan ka. Kaya kung napapansin mo ngayon, yung mga cases ng mga involved sa pera, sa corruption, sa pagnanakaw, kaya nalang i-freeze yung account ng isang mayaman kapag na-involve doon sa corruption at labag doon sa batas na itinakda internationally. So wala silang magawa kapag binaba na po yan. Ngayon, dito po sa scripture na ito na binasa ng ating kapatid, ipinakita po sa sunod na verses, pero binasa sa verse 20, okay? At sinunggaban ng hayop at kasama niya ang bulaang propeta at gumawa ng mga tanda sa harapan nito na siyang ipinangdaya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at ang mga sumamba sa larawan nito, okay,
Ang dalawang ito ay inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. So, ang kukunin natin dito, yung sumasamba sa larawan. So, malinaw po na ang spirit dispensation, kung merong utos ang Diyos na gumawa ng larawan para tumingin ang tao doon sa panahon ni Moises nung pinagkakagat sila ng ahas, sa time nila yung temporary salvation. Pero sa time natin, sa judgment time, which is Armageddon, pinagbabawal na talaga siya. Yung larawan yung Diyos-Diyosan. Hindi na talaga siya pwedeng ipaglaban ng sino mang tao. Sapagkat dito, without knowing, pag sinaway mo ang tao, pag kinontra ng tao, ang kalaban niya automatic Diyos. Tulad ng halimbawa, ang laban ng mga bansa ngayon, ano ang kaso ng Iran laban sa Israel at sa Amerika? Bakit kinampihan ng Amerika yung Israel? Meron silang mga nakikitang kaso diyan. Hindi lang in-expose. Ngayon, lumaban ang Iran nang inisip niya ang kalaban niya, Israel at Amerika. Hindi niya alam kalaban niya Diyos. Sapagkat ayon sa ibang mga leader po, base sa ating pag-oobserba, na ang bansang ito ay bansang terorista. Ayaw ng Diyos na ang tao magpatayan, magdayaan, at gumawa ng laban ayon sa itinakda ng Diyos sa bawat bansa. Pero naging matigas ang tao, tulad ng binasa kanina, na porke meron silang mga trillions of barrels in every year, napakayamang bansa, doon na sila nakasandal, kaya lang bumili ng ganitong armas, ng ganitong pangdepensa sa kanilang bansa, kaya nilang lumaban. Ibig sabihin, ang tao kapag yumabang, especially those leaders today, kapag yumabang po, at kapag yan na po ang mangyari sa kanya, hindi na siya makikinig ng payo. Kaya mas maigi pa kung simple ang buhay manatili na lang. Kung payamanin ka ng Diyos, pero hindi yaman yan para sa iyo, kundi pinagpapala ang tao ng Diyos para gamitin yan para doon sa mga nangangailangan, hindi upang pagmayabang. Kaya nagkaroon po ng war. Secretly, ang akala natin, ang kalaban natin yung tao, yung bansa. Pero ang naging kalaban dito, Diyos na. Kaya po, hindi ito pangkaraniwan. Kasi lahat ng bansa, apektado sa kasalukuyan. Ngayon, dito sa talatang ito, mapapansin natin na involved dito ang maling pagsunod sa Diyos. Lagi po niyang ini-indicate dito sa Armageddon, sa mga scripture. Ang ipinakita dito, inihagis na buhay sa dagat-dagatang apoy na nagliliyab sa asupre. Kaya lahat na yun nag-prophesy. 2002, darating si Kristo. Mga churches, inilagay yung mga propeta. Sino yung mga apostol sa kanilang churches? Sino yung mga propeta sa kanilang mga churches? Kasamang inihagis dito, mga kapatid, sapagkat yung namatay at muling nabuhay, siya yung propesya na ipinakita, binasa kanina, the coming of the Lord. Ibig sabihin, siya ngayon ang magbibigay ng tamang parusa sa tao. Sapagkat sa dami ng tagapagturo at sa haba na ng panahon, sapat na para sa Diyos yung informasyon na binigay ng Diyos sa buong daigdig. Kaya lang naging matigas ang ulo ng tao. Tanong, sino ngayon ang maging kalaban ng tao? Hindi ako, hindi kayo. Diyos na. Hindi na ang bansa ngayon naglalabanan. Diyos na ang magiging kalaban niya. Mamaya titingnan natin sa scripture. Okay. So, susundan natin. Revelation chapter 12, verse 9. Tingnan natin sa Revelation chapter 12, verse 9. Tagalog. At inhagis ang malaking dragon, Hmm. matandang ahas, Hmm. ang tinatawag na Diablo at Satanas, Yo. na dumadaya sa buong sanglibutan. Sa inihagis sa lupa at ang kanyang mga anghel ay inihagis sa kasama niya. Hallelujah. So, malinaw. Nandito ang dragon sa lupa. Nandito rin yung mga anghel niya sa lupa. Nandito ang war. Nandito ang
Armageddon sa lupa. Kaya may the cometh of the Lord sapagkat nandito ang dragon. Na itong dragon siyang dumaya sa buong daigdig. Sa ibang scripture, ang nakikiapid sa dragon na ito, sa beast na ito, ay sumasagana din. So, ibig sabihin, kung merong pinakamayamang bansa sa buong daigdig, halimbawa kanina, Russia ang pinakitang pangunahing malaking income doon sa langis. Di basta-basta ang Russia. Kung ang Amerika may ganun din karaming income at asset sa kanilang bansa, hindi basta-basta ang Amerika. Kung sila nagkaisa ngayon, kung sino ang leader sa kanila na bansa na tingnan sa buong mundo na pinakamayaman sa buong daigdig, lahat ngayong nasa Asia, makikiapid ngayon doon. Sasagana din. Ikaw bansa, wala kang pera, pautangin ka namin. Ikaw bansa, wala kang pera, pautangin ka namin. Susunod ka ngayon sa gusto noon. Hindi ka pwedeng kumalaban. Dahil pag kumalaban ka, maging kalaban ka nila at wala kang kakayahan para kumakalaban doon sa bansang yun. Sa panahon natin ngayon, spiritually, ipinakita dito sa talatang ito sa Revelation chapter 12, verse 9, sa English Bible, and the great dragon was cast out, the old serpent called the devil, and Satan, which deceived the whole world. O siya talaga ang dumaya sa buong daigdig. Hindi na pwedeng maitago yan. At if we took First and Second World War, gagawan niya yun. Ng dragon, ng satanas, ng devil. Gagawan niya yun. Ngayon, hindi tayo pinanganak ng Second World War II. Di namin inabot yun. And hopefully this time, itong pangyayari sa Armageddon, maramdaman natin. At salamat na lang sa time natin na maramdaman natin ito, tama ang ating pagsunod sa Sabat ni Kristo at first day of the week. Sapagkat yung bababa, the cometh of the Lord, yun yung King of King and Lord of Lord, yun yung maghukom sa buong daigdig ng buhay at patay. Tingnan natin ha. And the great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Okay? Ito ang kalaban ng lahat ng religion sa ibabaw ng daigdig na ito. Itong dragon. Ngayon, paano mo ma-destroy, paano ng mga churches wasakin ang gawa ng dragon dahil lahat ng churches karamihan ngayon ang samba ng pagan. Karanihang churches ngayon hindi na nagsabat ng 7th day of the week. Paano nila madipit ang dragon? Paano ma-destroy? Lahat ng tao ngayon sa mundo ay sumunod sa beast, sa hayop. Sinasabi sa Biblia na ang hari dito sa lupa, yung evil, yung Satan, yung dragon. Hawak nila lahat. Anong hawak nila? Control ang pagsamba sa araw. Control ang pagtatrabaho sa tao. Silang nagbigay ng kalendaryo. Silang nagbigay ng oras. Silang nagbigay ng araw kung kailan ka sumamba sa Diyos. At tiyak yun, hindi tamang araw na bigay galing sa Diyos. Isipin niyo po, tulad ngayon, ang buwan ngayon is March. Sa mga nag-aaral, ang March po, pag tinignan natin ang Lucas chapter 1 verse 26, on the 6 months, dumating si Gabriel kay Mary. At yung buwan niyan ay June sa Gregorian calendar. At nung tinanggap ni Mary ang binhi spiritually mula sa Diyos, magitan ni Gabriel, ang unang buwan sa tiyan ni Mary is July. Pag binilang mo ang 9 months ng bata sa loob ng tiyan ng magulang is March. Tulad ngayon, which is the 9 months of our Lord Jesus Christ. Ang first month ni Jesus Christ after nung pinanganak ni Mary is April.
Ibig sabihin, dapat mag-celebrate ka ng birth of Jesus Christ, no? Is the month of March. At yung New Year na kilalanin ng mga Christ believers is April, which is the first month of the year. First month ni Jesus Christ sa daigdig na ito after no pinanganak si ni Virgin Mary. Pagdating ng April 14, papatayin ang kordero. So meaning, ang mga churches ngayon mag-celebrate ng Passover sa April 14. Eksaktong April 14, hindi May. Sapagkat after Passover, bibilang sila ng 7 weeks para po sa Feast of Pentecost. Pagkatapos ng 7 weeks, bibilang sila ng 7 months para sa Feast of Tabernacle. Yun po ang cycle ng 3 Feast of the Lord every year. Ngayon, kung mali ang mechanism ng starting, hallelujah. Kaya ko nasabi pong kung mali, sapagkat halos 7 years or 8 years, nakita natin yung pabago-bagong aral. Pag nagkamali ng celebration mula sa simula, mali na po lahat yun. Pag mali na lahat, they are wasting money, thousands, 3,000, 4,000, 10,000, every celebrations. So, pag hindi mo alam, sige lang, inisip mo lang sa Panginoon. Like the Armageddon, kalaban ko kalaban tong bansang ito. Lalaban pa kasi meron naman tayong weapon. Pero without knowing, kalaban nila Diyos. So, ibig sabihin, kapag naglilingkod sa Diyos at mali ang paglilingkod, ang inisip nila sa Diyos pero hindi na pala, they are Antichrist. Ayan ang tawag niyan. Eh, pinakita kayo na sa ating binasa kanina na ang Armageddon, battle siya nations against God. Ibig sabihin, ang tinatawag na Antichrist sa time natin ngayon, yung mga may alam na sa Biblia. Yung may alam na at hindi po ginanap ang itinakda ng Diyos, like the Sabbath of our Lord Jesus Christ and the perfect resurrection of our Lord Jesus Christ. Kapag naka-incline pa rin doon sa dragon, Satan and evil, ang tawag niyan Antichrist. So nakakalungkot nga lang, no? Kasi tinago sa ating panahon yung katotohanan yan. At salamat sa Diyos na may mga ginamit ang Panginoon sa atin para po ating mapag-aralan ang katotohanan ito na inilihim sa atin ng mahabang panahon. Kaya binanggit nga dito yung outcome nito, yung kinalabasan nito, yung the forces of the Antichrist are defeated. Malinaw yan. Defeated leading to the establishment of the kingdom of God. Kasi yung kalaban nga niya is the kingdom of God. Ang kalaban niya is the government of God through the coming of our Lord Jesus Christ. So, iyan ang kinalabasan niyan. Kaya ang payo natin, huwag nang tangkain, okay, sa mga nagtuturo, sa mga nangangaral, sa mga may alam niya, na pilitin niyang kalabanin ng kalooban ng Diyos. Huwag nang tangkain talaga. And that is your and my last warning, na huwag nang kalabanin talaga. Pag mali ang buwan, mali ang pizza, huwag nang pagmalakihan. Sapagkat ang kalabasan niyan ay malinaw na ang Antichrist hindi po kailanman magtagumpay laban sa Diyos. Siguro, kung may nakagawa ng pagkakamali, kung may forgiveness pa ang Diyos, pero ang sabi ng Hebro, may anumang pagsisisi, hindi na kayang gawin. Kaya mabigat ito po sa mga may tungkulin, may pagsunod na sa kalooban ng Diyos, they are baptized in the name of Jesus Christ, sapagkat the Antichrist will be defeated and also the establishment of the kingdom. Ang wawasak niyan, kaharian ng Diyos. Kaya nakakalungkot po kung meron ng mga 10 years or more than ang paglilingkod sa tao tapos nagbalik sa dating buhay sa sistema ng dragon. Nakakalungkot po yun. Kaya sinisikap natin sa tulong ng Panginoon ang tungkol dito sa Armageddon, kung paano po natin ito maharap ng may kahinahunan at kapayapaan sa panahon po natin.
Okay, tuloy natin yung scripture. Chapter 12, verse 9. Dito tayo ngayon sa pagpapatuloy sa chapter 16, verse 14. Chapter 16, verse 14 ng Revelation. At inihagis ng kapaupo na alapaang ang kanyang paglapas sa lupa. At ang lupa ay nagpapasas. Nagpapasas. 16:14. Sapagkat sila'y mga espiritu ng mga demonyo na nagsisigawa ng mga tanda, na pinaroroonan nila ang mga hari sa pangkabutan upang tipunin sa pagpapaka sa dakilang araw ng makapangyarihan. Ang scripture, nagdidiin siya na yung araw na yun na Armageddon, which is the final battle, ito na ay tinawag na the great day of God Almighty. Di ba sa scripture, mababasa natin, ang Armageddon, great day siya, tinawag siya ng great day of God Almighty. Ang inisip ng mga bansa, kalaban ko ang Amerika, kalaban ko ang Israel, kalaban ko ang Japan, kalaban ko ang China, kalaban ang Russia. Hindi ganun. Kasi pagka sinabing bansa laban sa bansa, like Matthew chapter 25, ang bansang ito gagamit ng puwersa. Ang bansang ito gagamit ng puwersa. Maglalaban sila base sa puwersang taglay nila. Pero without knowing, itong bansa na ito, pag sinabi kasing bansa po, katulad siya ng isang sakit na kanseros na. Malala na po yan. At kapag naglaban ng mga bansa, inisip ng isang bansa, kalaban ko itong bansang ito. Inisip ng isang bansa, kalaban kong bansang ito. Pero without knowing, ang kalaban nila, yung Almighty God na. Isipin niyo po, mga kapatid kay Kristo, tayo hindi nag-prophesy. Ipinakita ng Scripture, to gather them to the battle of that great day of God Almighty. Bantayan nating mabuti. At tayong mga counselor, tayong mga immigrant, bantayan niyang mabuti kasi karamihan sa inyo po ay mga religious. At itong gera na ito, hindi yan kasalanan ng isang bansa o ano paman at kalaban mong isang bansa, kundi ang kalaban na nito, ang Almighty God na. Yan na. At nilinaw ngayon dito sa scripture na kababasa lang ng ating kapatid sa Revelation chapter 14, verse 14. Okay. Revelation chapter 14, verse 14 hanggang, okay, tingnan natin, verse 20. Praise the Lord. 14:14 ng Revelation. At nakita ko, at narito ang isang alapang na maputi. Nakita ko na nakaupo sa alapang ang isang katulad ng isang anak ng tao. Sa kanyang ulo'y may isang pusong na ginto. Stop muna. Okay. Especially sa mga Christian, sa mga nagsusuri. Sino ba yung anak ng tao? Di ba si Jesus yung pinanganak ni Mary? Tao si Mary, na pinanganak niya tao din. Ito yung tinutukoy ng anak ng tao. Yan na. Na pagdating ng Armageddon time, siya yung King of King and Lord of Lord na binanggit sa Revelation. At itong mangyayari dito sa Armageddon na ito. Anong gagawin yan sa anak ng tao? Tuloy doon kung saan po kayo natigil. Sa kanyang ulo'y may isang pusong na ginto. At sa kanyang kamay ay may isang pagdapas ng matala. Yep. At lumabas ang ibang anghel sa pinto na sumisigaw ng malakas na tinig. Ano?